Taong 1978, sa bayan ng Maine, ang isang tahanan ng pamilya ay makikitang nabahiran ng dugo. Ito ay malinaw na ebidensya ng isang karahasan. Ang isang babae ay nakahandusay sa sahig at nakatingin ng isang batang babae na nagngangalang Sam. Lumabas na ito ay kanyang ina. Sa kanyang kalungkutan, nagumpisa siyang mag-breastfeed mula sa patay na katawan ng kanyang ina. Pagkatapos, ang episode ay lumipat sa taong 2022. Ang batang babae ay nasa hustong gulang na ngayon at nagtatrabaho bilang isang forensic doktor at mortician sa Whittier, California. Ang kanyang mga araw ay naging masyadong abala sa pag-embalsamo at paghahanda sa mga yumao para sa kanilang huling hantungan. Pagkatapos ng visitation service, kinausap siya ng funeral director at kinikilala ang kanyang natatanging gawain. Ang kanyang tunay na habag para sa mga yumao ay kapansin-pansin. Bilang resulta, nakatanggap siya ng pinakamahusay at isang karapat-dapat na pagtaas ng sahod. Pag-uwi niya sa bahay ng kanyang kasintahan na si Jessie na nagtatrabaho bilang isang abogado, ibinahagi niya ang kanyang magandang balita tungkol sa pagtaas ng kanyang sahod kaya nagpa siya silang ipagdiwang sa gabing iyon. Sa pananabik ay gustong akitin ni Sam ang kasintahan para sila ay makapagparaos muna bago umalis ang lalaki papuntang korte, ngunit si Jessie ay magalang na tumanggi. Habang nakangiti ay ipinunto ng lalaki na sa kabila ng kanyang masinsinang pagsisikap na hugasan ito, ang amoy ng Saint Formalde ay kumakapit pa rin sa kanya. Kalaunan, tinatalakay ni Sam sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa pagtanggi ni Jessie. Habang sila ay nagbabahagi ng kanilang mga kaisipan, nagtataka si Sam na baka mas may malalim na isyu ang kanilang relasyon. Haka-haka ni Sam na hindi gusto ni Jessie ang kanyang trabaho sa funeral home dahil sangkot ang kamatayan. Naniniwala ang mga kaibigan niya na ang relasyon ay kadalasang kasangkot ang kompromiso at pag-unawa ng bawat magkapareha. Nang siya ay pinipilit kung pipiliin niya si Jessie kaysa sa trabaho niya, si Sam ay nag-aalinlangan. Ipinaliwanag niya kung gaano siya labis na nasisiyahan bilang isang mortician. Inilalarawan niya ang kanyang malalim na koneksyon sa taong yumao, at ang kahalagahan ng pagtulong sa mga nagdadalamhating pamilya bilang paraan ng kanilang huling pamamaalam. Sa trabaho, inihahanda ni Sam ang isang bangkay hanggang sa dumating ang isang bagong gravedigger at death removal tech dala ang isa pang bangkay. Habang hawak ni Charlie ang bangkay, napansin ito ni Sam na may binubulong sa babaeng nakabalot bago siya magalang na lumabas. Naintriga si Sam kaya siya ay naging mausisa sa mga kilos ni Charlie. Hindi nagtagal, ibinahagi ni Charlie na nagpapasalamat siya sa taong yumao para sa pagpapahintulot nito sa kanya ng karangalan sa pag-escort sa kanya. Itinuturing niyang sagradong tungkulin ang magpakita ng paggalang at pasasalamat sa mga dinadala niya. Sadyang nakikinig si Sam at nabighani sa paggalang ni Charlie sa kanyang trabaho. Pagsapit ng gabi, pagkatapos magsikap na linisin ang kanyang sarili para kay Jessie, nagkaroon sila ng sandali na magkasama. Habang sila ay nagpaparaos, naalala ni Sam si Charlie. Panibagong araw sa trabaho, si Sam at Charlie ay nagkaroon ng isang malalim na pag-uusap tungkol sa kanilang mga paniniwala tungkol sa kabilang buhay, at ang kanilang mga kagustuhan sa kung paano nila gustong pangasiwaan ang kanilang katawan pagkatapos ng kamatayan. Nagbubuklod sila sa mayamang kasaysayan ng mga tradisyon sa paglilibing. Ang pagbabahagi ng mga anekdota tungkol sa magkakaibang mga karapatan na ginagawa at tungkol sa iba't ibang kultura. Kinikilala ni Charlie si Sam sa pagiging adventurous nito at hinihikayat na huwag itong pigilan dahil sa mas konserbatibong kagustuhan ni Jessie. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at ibinahagi ni Charlie ang tungkol sa trahedya na nangyari sa kanyang pamilya. Nawala lahat ang mahal niya sa buhay sa pamamagitan ng isang aksidente ng sasakyan sanhi ng isang lasing na driver. Naantig si Sam sa kanyang katapatan kaya ibinahagi rin ng babae ang tungkol sa kanyang sariling mga karanasan kasama ang tungkol sa kamatayan. At ganun din tungkol sa kanyang pamilya, bagay na pinapanatili niyang sekreto hanggang ngayon. Malapit na siyang magtapat kay Charlie ngunit biglang tumawag si Jessie na sinasabing ang kanyang mga magulang ay nasa kanilang tahanan. Kaya naman ay nagmamadaling umuwi si Sam para makita ang magulang ni Jessie. Nagplano ng ibang pagkakataon para makipag-usap kay Charlie upang sabihin ang kanyang sariling kwento. Pagdating ni Sam sa bahay, sa pagpasok niya ay madilim ang loob at nakatapak siya ng parang mga basag na salamin papunta sa kusina.
Na-trigger siya sa isang nakagigimbal na alaala ng pagsalakay sa tahanan na kalunos-lunos na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Si Sam ay nabalot ng kalungkutan at takot kaya siya ay nanghina at napaluha. Sa sandaling iyon ng kahinaan ay lumapit si Jessie at niyakap ito. Inaaliw ang kasintahan sa gitna ng mga pira-pirasong alaala. Lumingon siya at nakita ang pagkabigla ng mga bisita sa kanyang likuran. Lumalabas na nagplano siya ng isang surpresa upang ipagdiwang ang isang masayang okasyon sa kanyang wedding proposal. Gayunpaman, ito ay hindi inaasahang nagdulot ng kalituhan at pighati kay Sam. Si Jessie na umaasang magiging romantiko at masaya ang tagpo ay hindi sinasadyang nagdulot ng matinding trauma. Ang mga serial at fatal na kahawig ng mga tilamsik ng dugo ay nagsilbing matinding paalala sa kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang ina. Dahil sa trauma na naramdaman ngayon ni Sam, tumanggi siya mula sa taos-pusong proposal ni Jessie. Naluluha sa emosyon at sa pakiramdam na hindi maintindihan, maluhaluhang sinabi niya kay Jessie na karapat-dapat siya sa isang normal. Isang taong maaaring makibahagi sa kagalakan ng kanyang mga romantikong kilos nang walang anumang kabigatan. Sa labis na kalungkutan, si Sam ay umalis sa bahay at iniwan ang naguguluhan na si Jessie at ang mga panauhin. Ang gabi na dapat isang masayang pagdiriwang ay nauwi sa isang malungkot na sitwasyon. Isang gabi sa trabaho ni Sam, lumapit siya sa isang katawan na nakalista sa pangalang John habang mabigat pa rin ang kanyang dinaramdam. Tulad ng kanyang karaniwang ginagawa, inaabangan ng malungkot na katotohanan. Isa pang buhay ang nawala sa labis na dosis. Ngunit siya ay natigilan nang makita na ang bangkay na nasa kanyang harapan ay si Charlie. Napaluha siya habang bumubulong sa walang buhay na katawan. Si Charlie ang naging sagisag ng kanyang pag-asa at ang tanging nakakaintindi at tumanggap sa kanya. Marahan niya itong hinalikan. Naghahanap ng aliw sa kanyang malamig na katahimikan. Natupok ng labis na pangangailangan para sa aliw. Ngunit ilang sandali pa ay bigla siyang natigilan nang biglang may humipo sa kanyang hita. Agad siyang umalis muna doon habang nasusuklam at hindi malaman kung ano ang kanyang dapat isipin. Pagbalik niya sa silid, nakita niya na wala na ang bangkay. Siya ay naguguluhan at nangibabaw ang kanyang takot habang siya ay paalis sa morgue. Sa labas, si Charlie ay biglang nagpakita sa kanyang harapan na buhay pa. Kinumpronta siya ni Sam na hindi makapaniwala at labis na nagalit. Sinikap ng lalaki na magpaliwanag at nangangatwiran sa kanyang ginawa. Uminom siya ng tableta para mapabagal ang kanyang paghinga at gumamit ng prosthetic incision mula sa autopsy. Nagawa niya ito upang matulungan si Sam sa kawalan ng pag-asa. Subalit inakusahan siya na lumagpas na ito sa linya sa pamamagitan ng pagpapanggap at panlilinlang. Si Charlie ay nakaramdam ng pagsisisi at iginiit na gusto lang niya itong gumaling. Ang kanilang paghaharap ay umabot sa isang masakit na palitan ng mga akusasyon at pagsisisi. Si Sam ay nalulula sa pagtataksil at ipinahayag na sila ay walang katulad, at pagkatapos ay iniwan si Charlie. Makalipas ang 2 buwan buhat nang iniwan ni Sam ang morgue, ngayon ay nagtatrabaho na sa isang makeup counter. Paminsan-minsan ay naaalala niya si Charlie. Ang multo ng nakaraan ay bumabagabag sa kanya sa bawat sandali. Sa araw ng kasal ni Sam, napansin ng kanyang kaibigan na si Danny ang kanyang pagbabago. Pinupuna na kung gaano siya kaiba mula nang umalis ito sa kanyang trabaho sa morgue. Halatang nag-aalala si Danny habang binabanggit ang kakaibang ikinikilos ni Sam. Malumanay na nagtatanong kung ayos lang siya. Nagkibit balikat at umamin si Sam na gusto lang niya ng nakakainip na pangkaraniwang buhay. Ang seremonya ng kasal ay napuno ng pagmamahal at paghalakhak. Sa mga panata ni Sam, idineklara niya na si Jessie ang lahat ng kailangan niya, ang kanyang sagisag ng pag-asa sa gulo ng buhay. Nang oras na ni Jessie, nakapaghanda siya ng isang taos-pusong surpresa, isang video montage ng kanilang mga pinakamasasayang sandali. Naantig at natuwa ang mga panauhin sa kanilang mga napanood, subalit biglang nagbago ang kanilang mood nang sumunod ang nakakagulat na video clip. Nakita si Sam na sumiping sa isang walang buhay na katawan. Umalingaw-ngaw ang mga hingal sa silid habang ang mga panauhin ay nagtinginan. Si Jessie ay natigilan at nataranta, at hiniling niya kay Sam na sabihin na hindi siya ang nasa video. Hindi siya makapaniwala at nanginginig ang kanyang boses sa galit habang walang humpay siyang sumisigaw tungkol sa pagsiping ni Sam sa ibang lalaki. Hindi ito maitanggi ni Sam at sinusubukang magpaliwanag. Subalit si Jessie ay naguguluhan at labis na nasaktan. Hindi niya maaaring balewalain ang ebidensya.
Bago tumugon si Sam, biglang nagpakita si Charlie sa loob ng simbahan. Ipinagsigawan niya na sinira ni Jessie ang lahat ng bagay na espesyal para kay Sam. Hindi makapaniwala si Sam na nagawa ito ni Charlie. Sinisigawan niya ang lalaki at inakusahan na siya mismo ang nagvideo sa kanila. Dilat ang mga mata ni Charlie na may pagsisisi at iginiit na ito lamang ang paraan upang maihayag ang katotohanan para mapagtanto ni Sam ang kanyang tunay na nararamdaman, ngunit mas lalong nagalit si Sam. Itinulak ang lalaki at umalis sa simbahan. Makalipas ang ilang araw, si Sam ay naghahanap ng trabaho bilang isang maid. Napahanga ang tagapanayam sa kanyang kasanayan at karanasan. Gayunpaman, ang isa pang empleyado ay may isang bagay na ipinakita sa tagapanayam. Pagkatapos ay nanghihinayang na ipinaalam kay Sam na hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Ipinaliwanag ng tagapanayam na hindi sila tatanggap ng isang taong may background na sex offender para sa kanilang home service business. Pakiramdam ni Sam ay hinuhusgahan siya, hanggang sa mapansin niya na tinataboy na siya ng tagapanayam kaya desperada itong umalis. Si Sam ay natitisod sa isang viral Instagram meme na nagtatampok ng larawan niya kasama ang di umano'y patay na si Charlie. Hindi matakasan ni Sam ang kanyang reputasyon. Hindi rin nakahanap ng aliw kahit sa isang coffee shop kung saan nakita niya ang isang kaibigan na nahihiyang batiin siya. Sinundan siya ng malupit na panunuya kung saan binansagan siyang zombie. Pakiramdam ni Sam ay nag-iisa siya at laging pinapatamaan. Sa kawalan ng pag-asa ay naisipan niyang bumili ng baril. Isang araw, nang siya ay tumatambay sa kanyang sasakyan, di sinasadyang nakita niya si Charlie at sinundan niya ito. Pagdating sa lokasyon, agad na tinutukan ng baril ni Sam si Charlie at sinisisi ang lalaki sa pagdala ng mga kaguluhan sa kanyang buhay. Ngunit gusto ni Charlie na mapanatili ang kanilang koneksyon. Inamin din niya na alam niya ang tungkol sa nanay ni Sam at kung paano inalagaan ni Sam ang walang buhay na katawan nito sa loob ng ilang araw at naisip na ito ay isang pagmamahal. Maluhaluhang napagtanto ni Sam na hindi niya lubos na intindihan ang kalagayan ng kanyang ina. Ang pag-aalaga sa kanyang yumaong ina ang huling pagkakataon na nakaramdam siya ng katiwasayan. Sa kabila ng kanyang galit, napagtanto niya na ang kalokohan ni Charlie ang nagpamulat sa kanya mula sa pamamanhid ngunit hindi niya dapat ibinunyag ang katotohanan. Si Sam ay naguguluhan at desperada sa kanyang buhay kaya itinutok niya ang baril sa kanyang ulo. Kinukumbinsi siya ni Charlie na maaari silang maging maligaya na magkasama, at maaari siyang mamatay ng milyong beses para sa kanya. Sumang-ayon si Sam at hinalikan si Charlie. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril at nabunyag na binaril ni Sam si Charlie sa tiyan. Nagtatapos ang eksena kung saan itinulak ni Sam si Charlie sa libingan na kanyang hinukay. At habang magkasama silang inililibing, nagbabahagi sila ng huling sandali ng kanilang tunay na pagmamahalan. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!